Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Attorney Mimi Campos Banayat, kasama si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa Health Check Plus. Magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa Health Check Plus sa buong mundo, lalong-lalo na sa Estados Unidos, Canada at Saudi Arabia. Napaka-interesting ng topic natin ngayon, Attorney Mimi, blood diseases. May ibang mga sakit pala na ating dugo maliban sa leukemia. Oo nga, Teacher Ellie, totoo yan. Kaya nga isang adult hematologist ang ating panauhin ngayong araw, si Dr. Flor de Luna Z. Messina o si Doc Plong. Tamang-tama naman at ang Setyembre ay Blood Diseases Month. Magandang araw po sa inyo, Dr. Plong. Baka po gusto niyo pong bumati sa ating mga nakikinig at nanonood ng magandang araw. Hi, magandang araw sa inyong lahat. Hello Mimi and Ellie at sa ating mga panood at tagapakinig, no, ng inyong programa. Salamat sa pag-imbita sa akin ngayong araw na to, no? Dr. Plong, welcome po sa Health Check Plus. At yun nga po, katulad po ng sinabi kanina, kayo po ay isang hematologist. Maaari niyo po bang ipaliwanag po sa ating mga nakikinig at nanonood? I'm sure very interested po sila kung ano po ang ginagawa ng isang hematologist. Ang hematologist ay isang espesyalista sa dugo. So we take care of patients who have blood diseases. Iba-iba ang mga blood diseases. Kaya kanina sabi natin na in-emphasize natin yung adult hematologist. Maririnig nyo ho yun kasi magkaiba po ang pediatric hematologist sa adult hematologist. So ako po ay nag-aalaga ng mga pasyenteng 18 years old pataas na may sakit sa dugo. And I'm sure po, Doc Plong, marami po kayong mga marami po sa ating mga nakikinig at nanonood ang mayroon pong kakilala or experience patungkol po sa hematologist. Yes. Yes, Doc Plong, ito pong month natin ngayon or September po ang buwan para bigyan pansin ng mga blood diseases. Ano po ba ang kahalagahan na binibigyan po natin ng pansin ang mga blood diseases? Good question, Mimi, no? Maraming types ng blood diseases. At ngayong Setyembre, yung specific na pinagdiriwang natin ay Blood Cancer Awareness Month. So, yung mga leukemia, lymphoma, myeloma, but specifically, this is the Leukemia Awareness Month. At importante ito para ma-remind ang ating mga ang mga pasyente o mga individual na maging aware sa mga sintomas ng mga sakit sa dugo because early detection is better, no? Napaka maganda po nung nasabi ninyong early detection is better. Doc Plong, ano po ba yung mga karaniwang mga sakit natin sa dugo? So pag sinabing blood disorders, marami ito, usually yung mga benign blood disorders at saka malignant blood disorders or blood cancer. So, hindi ko na iisa-isahin, baka umabot tayo ng isang araw dito. So, ngayong Setyembre, dahil blood cancer awareness, ang focus natin ay leukemia. Ang leukemia ay sakit sa dugo na kung saan yung white blood cell natin ay sobra-sobrang ginagawa ng pabrika ng dugo, no? Particularly yung mga leukemia cells. Dahil dyan, natatalo yung level ng pula at saka platelet natin. Hindi masyado makagawa yung pabrika ng red blood cells. That will manifest as anemia. Hindi rin masyado makagawa ng platelet and it will manifest as yung bleeding o maraming pasa, no? While yung mataas na white blood cell, ang manifestation nun ay lagnat na hindi nawawala at walang infectious cause.
So yun ang mga manifestation or abnormalities na nakikita sa blood cancer. Sometimes meron ding mapapansin ng mga kulani, no? Kulani dito sa may leeg o kaya dito sa may armpit or kilikili as a manifestation of leukemia or lymphoma. Wala po ba itong pinipili, Doc Long, o exclusive lang po ba ito sa bata o sa matanda? In general, walang age risk para sa leukemia, pero merong mga types ng leukemia na mas common na nakikita sa certain age group, no? Tulad ng acute lymphoblastic leukemia or ALL, mas common yan sa bata. Yun namang acute myelogenous leukemia or AML, mas common yan sa matanda. So Doc, yung po nabanggit niyo po kanina na I'm sure yung po mga nakikinig natin at nanonood, baka kailangan niyo na ring i-check. Yung po mayroon kang mga manifestations daw po ng mga blood disorder. Sabi ni Doc, yung po yung anemia, bleeding, pagkakaroon ng pasa at lagnat na hindi nawawala o pati yung mga kulani. Doc Plong, ano po ba yung mga kadalasang dahilan kung bakit po tayo ay nagkakaroon po ng mga ganitong blood disorders or mga health issues po specifically sa dugo? Yun po. At ano po ba to? Meron po bang may mga high risk or yung talagang susceptible po na magkaroon ng blood disorder? Ang mga known risk factors sa pag-develop ng blood cancer, specifically leukemia, ay yung mga smokers, no? Smoking is always bad for the health, no? May effect din siya sa mga blood cancers. Pangalawa, yung mga pasyente o yung mga individual na na-expose sa chemical tulad ng benzene at saka radiation. Yung benzene, common solvent yun sa mga factories, no? Kailangan alam yun ng ating mga factory workers, especially those who are involved sa production ng mga mismong produkto, no? Yung radiation, baka kasi syempre may takot yung iba na yung bang mga radiation tulad ng X-ray, paulit-ulit na X-ray, di ba? Ito ba yung radiation na binabanggit ko? To clarify that, hindi po. Ang radiation na binabanggit namin as a risk factor for blood cancer ay yung mga malalakas na radiation, especially yung mga nagtatrabaho sa mga paggawa ng nuclear bomb, ganon, no? Ano pa, yung mga matataas na dose ng ionizing radiation. Actually, na-discover ito na may effect siya dun sa yung mga nuclear bomb dati nung World War II, yung mga na-expose doon ay nagkaroon ng mga blood cancer, no? Ang iba pang risk factor ay mga genetic predisposition. Anong ibig sabihin nito? Hindi lahat ng blood cancer ay namamana. Pero kung merong mga kamag-anak na merong blood cancer, malakas ang predisposition, tapos sila ay na-expose pa sa mga environmental carcinogens, mas mataas ang risk nila sa pag-develop ng blood cancer. No? Ano pa? Yung mga rare genetic syndromes like Down syndromes, Fanconi syndrome, at iba pang bone marrow failure syndromes, mas may risk sila mag-develop also ng leukemia. So yun ang mga known risk factors. Pero alam mo, Mimi at Ellie, hindi karamihan ng mga pasyente namin walang maalala na risk factor or exposure nila, no? May mga may bahay kami na naging pasyente, estudyante, may mga bata pa nga, di ba, na may ALL, biglaan lang sila nagkaroon. Unfortunately, hindi pa completely ma-explain kung saan galing yung mga ganitong sakit, no? Kaya nga, Doc, napakaganda po yung sinabi po ninyo na
kanina, yung tungkol po doon sa mga maaari nating bantayan. And Doc, siguro dahil nga po hindi natin alam, kahit po yung mga walang exposure sa risk factors and ini-remind nyo naman po yung x-ray sa ating mga nakikinig at nanonood, hindi po kayo magkakaroon ng blood disease kung nagpapa-x-ray kayo lagi, lalo na by doctor's orders. Doc Plong, balik po ako sa iyo. Yung pong mga senyales siguro at saka yung mga specific na sintomas na mayroon na pong blood disease ang isang tao at kailangan na pong pumunta ng doktor. Yun po. Sa leukemia, ang mga sintomas na babantayan natin ay sintomas ng anemia. So madaling mapagod. Para madaling matandaan, 3H, no? Hilo, hapo, hingal. Ito ang mga sintomas ng anemia. Bumababa din ang platelet nila. So pag ganoon, prone sila sa bleeding. Kahit hindi nasusugatan or walang ginagawa, nagkakaroon ng pasa at bleeding. And then yung matagalang paglalagnat na hindi mahanap kung saan ang sanhi, yung palagian nagkakaroon ng infection, isa rin tong senyales. Sometimes, actually, walang senyales. Sometimes, incidental finding lang sa blood count, dun lang nadidiscover. Doc, talaga pong yun nga kailangan. Maganda po din explain natin yung mga very specific po dito sa ating mga symptoms. So, although yun nga po sabi po ninyo, unfortunately, hindi alam yung mga senyales or yung mga risk factors. Pero Doc, kunwari, yun po, kapag mayroon tayong symptoms ng anemia, yun po, ito po ay hilo, pagkahapo, or laging hinihingal. Tapos, Doc, matanong ko lang po ulit, I think interested po yung mga ating nakikinig at nanonood. Yung kind of bleeding po would be, kahit na walang sugat or hindi nasasaktan, nagkakaroon po talaga ng pasa at nagkakaroon ng bleeding. Ito po internal bleeding, kaya may pasa. Depende sa level ng platelet, pero pag yung mga acute type ng leukemia, mababa talaga ang platelet nila. So, pwedeng magdugo anywhere, no? Yung dito, superficial bleeding sa balat at saka sa loob, pwedeng magdugo. So, it really depends on the type of leukemia wherein we have 4 types. Generally, yung mga acute leukemia, yun yung mga mas maraming sintomas at mas agresibo. Doc Plong, yung pong kapag yun po, aside from meron na po tayong mga symptoms na to at dudang-duda na po tayo na maaari tayong magkaroon ng isang blood disorder or yung pong blood disease katulad po ng leukemia or ALL po na sinasabi po niyo, ano po ba yung maaaring gawin ng ating mga nakikinig at nanonood pagka po may ganito na silang kaba or duda? Oo, actually madali lang ang screening, no? And it's available everywhere. Yung simpleng complete blood count natin or CBC, doon natin makikita kung merong blood cancer ang isang tao. So kung may nararamdaman ng mga sintomas na nabanggit ko, pwede kayong magpa-screen by doing a complete blood count. Or mas mainam na magpa-check up sa doktor. Kahit hindi pa po hematologist at the outset dahil ang mga primary care physicians natin ay they know what to look for na mga signs and symptoms at makakapag-request ng complete blood count para sa inyo. Dok Plong, kapag nalaman naman po or na-diagnose na merong blood disease ang isang tao, ano naman pong klaseng treatment ang kailangan para sa may sakit sa dugo? Yun ay depende sa type ng leukemia na kinakaharap natin, no? Pero generally, we give chemotherapy sa mga pasyente. Some patients would need radiation or radiotherapy. At may mga bagong gamot na ngayon para sa lahat ng types of leukemia. Okay? Ang pinaka-goal natin kapag naggagamot tayo ng leukemia ay ma-eradicate yung mga leukemia cells sa pabrika ng dugo para gumanda ulit yung paggawa ng pula, puti at saka platelet. Paano naman po ang tamang pag-aalaga sa ating dugo para laging masigla ito? Generally, ang healthy lifestyle ay makakatulong. No, mahirap
yung prevention strategies kasi hindi natin ginagawa kapag meron ng sakit na blood cancer, no? Yung prevention ginagawa natin sa wala pang sakit. So, healthy food, moderate exercise, at least 3 to 4 times a day. Ano pa, yung meditation also will help. We keep on moving. Any form of exercise is helpful in the body, no? And generally yung bang good and positive outlook in life will also be helpful to battle not only blood cancer but the other diseases also. Baka Teacher Ellie, yun meron lang akong tanong kay Doc Plong. Sinabi niyo po doon tungkol sa kanina yung early detection is better and yun po ngayon nga parang kapag ka na-detect na parang mahirap nang i-prevent. So kailangan po, tama po ba Dr. Plong? Yung kailangan po ngayon pa lang okay yung lifestyle natin, ganyan. Doc, yung po bang detection, so mayroon kang ALL or yun po, blood disorder or blood disease, Doc, ito po ba ay nagagamot pa? I mean, Yes. after radiotherapy, pwede kang, you can come out without, parang without the blood disease anymore. Yes. The first line na treatment ng leukemia ay chemotherapy, not radiotherapy actually. And nagagamot ang mga sakit sa leukemia or sakit sa dugo tulad ng leukemia, no? Iba-iba din ang gamutan, depende sa type of leukemia na kinakaharap natin. May mga iba mahirap gamutin, pero napaka-advanced na kasi ng science ngayon, no? Meron ng gamot para sa lahat ng types ng leukemia. And hindi ko pala nabanggit kanina, and of course it's important to mention also ang bone marrow transplant ay isa ring modality para magamot ang blood cancer tulad ng leukemia. Meron na rin tayo dito sa Pilipinas noon. At hindi na po sila masakit. Ibig sabihin, pati po, Doc Plong, narinig ko parang if even chemotherapy is not that, we shouldn't be so scared of it kasi iba na po yung process ngayon. Hindi na po siya ganun ka, ano po ba, nakakapagod or nakakapatay ng ano po ba, ibang cells. Yun po. Yes, tama yon, no? Yung mga side effect ng mga chemotherapy, there's a way to manage this. So, ang mainam ay makapag-konsulta tayo sa mga espesyalista para malaman natin or mabigyan tayo ng tamang information tungkol sa gamutan at saka yung mga agam-agam natin or maling beliefs natin sa chemotherapy, sa radiation, and gamutan sa cancer ay mapaliwanagan ng espesyalista. Doc, yun po sa early detection naman, of course, yun po sa ating mga nakikinig and nanonood, mas gusto po siguro nilang i-detect on their own. Meron po bang way or baka meron po kayong mga, yung ino-observe lang po katulad po nung sa atin mga babae, yung tinuturo pong detection sa breast cancer, monthly po na pagkapa sa dibdib, yun po. Meron rin po bang ganito para sa blood diseases or disorders? Generally, walang technique kasi na hindi katulad ng breast cancer, no, na merong self-breast exam na tinatawag. Sa leukemia, hindi kasi foolproof, no, itong mga physical examination na ito na pwedeng gawin ng mga pasyente. Talagang pangkalahatang sintomas at saka senyales ang tinitignan namin mga doktor. So when in doubt, they have to consult a doctor. So napaka-importante po yun, no, sa ating mga nakikinig at nanonood na kapag may mga senyales na po, magpakonsulta po na po tayo sa mga doktor. Doc Plong, bago po tayo magtapos, ano-ano po ang mga inyong maibibilin at maipapayo sa ating mga taga-subaybay sa radio, digital TV at social media patungkol sa mga blood diseases?
Samahan niyo po kami sa pag-celebrate ng Leukemia Awareness Month ngayong Setyembre. Kapag kayo ay merong nararamdaman or may kilala na may mga ganitong sintomas, pwede niyo ho silang advisean na magpa-konsulta sa doktor, or they can get a complete blood count para lang ma-screen kung meron silang sakit sa dugo. And pangalawa, sa mga pasyente natin na may sakit sa dugo, huwag tayong mawalan ng pag-asa at kasama nyo kami sa journey ninyo sa paggagamot ng blood cancer. And pangatlo, sa mga viewers natin na gusto makatulong sa mga pasyente nating may leukemia, ang simple pong maaari natin gawin ay mag-donate ng dugo. So kung kayo ay healthy, wala namang ibang sakit, at papasa naman sa mga donor screening natin, pwede hong pumunta sa mga Red Cross chapters at saka sa mga blood bank ng mga ospital. Kahit wala hong pasyente na parang direkta nyo kagad na mapagbibigyan ng dugo ninyo, maaari pa rin po kayong mag-donate. No? Yun po ay libre lamang, wala po kayong babayaran at marami na po kayong matutulungan na pasyente. Maraming salamat po sa ating ekspertong paunauhin. Para sa inyo po, Dr. Flor de Luna Z. Messina. Thank you po. Thank you, Mimi, and thank you, Ellie. Para sa ating mga nakikinig at nanonood, huwag po kayong bibitaw, makakasama natin ang isang registered psychologist para pag-usapan naman kung papaano panatiliing malusog ang ating mental health. Wellness tips susunod na.